Magandang araw kaibigan, ang ating pag-uusapan sa araw na ito ay ang pelikulang Love and Monster na pinalabas sa taong 2020. Halina't atin nang simulan. Matapos ang pagkasira ng isang asteroid at bumagsak sa mundo, ang pagbagsak ng asteroid ay may dalang kemikal na nagiging sanhi ng lahat ng cold-blooded na hayop tulad ng mga pulaka at snail na mag-mutate sa agresibong at dambuhalang halimaw. Sa panahon ng paglikas sa Fairfield, ang teenager na si Joel Dawson ay nahiwalay sa kanyang kasintahang na si Amy ngunit nangakong hahanapin siya. Samantalang nakita niya ang kanyang mga magulang na namatay nang ang kanilang sasakyan ay nadurog sa pag-apak ng isang malaking halimaw. Makalipas ang 7 taon, si Joel, na ngayon ay may edad na 24, ay nakatira sa isa sa maraming underground bunker na tinatawag na colonies. Ang iba pang mga nakaligtas, maliban sa kanya, ay romantikong ipinare sa isa't isa habang nakikipaglaban sa mga halimaw at nag-aalis ng mga supply. Si Joel ay naatasan na magtrabaho bilang isang kusinero dahil kilala siya sa pagiging tulala pag nahaharap sa mga mapanganib na sitwasyon. Nang ang isang higanting langgam ay makapasok sa kanilang kolonya at pinatay ang isa sa kanilang kasamahan, napagpasyahan ni Joel na siya ay magkaroon ng sapat na tapang at magsimula sa isang paglalakbay upang muling makasama si Amy at upang hindi siya mag-isa sa buhay. Ang iba pang mga nakaligtas ay nagbigay sa kanya ng mapa at isang pana sa kabila ng kanilang takot na hindi siya mabubuhay. Sa pagdaan sa mga suburb, si Joel ay inatake ng isang higanteng toad monster ngunit iniligtas ng isang ligaw na aso na pinangalanang Boy, na sumunod kay Joel sa kanyang paglalakbay, na nagbabala sa kanya laban sa mga makamandag na berry at iba pang mga panganib. Kalaunan ng kanyang paglalakbay ay nahulog si Joel sa pugad ng mga worm monster na tinatawag na sand gobblers. Muntik nang hindi makaligtas si Joel sa butas kung hindi siya tinulungan ng 2 tao na napadaan sa lugar na sila Clyde Doughton at ang kanyang adopted daughter na si Minnow. Sila ay patungo sa hilaga ng bundok kung saan ang mas malamig na panahon at mas mataas na elevation ay nangangahulugan ng mas kaunting mga halimaw. Habang silang tatlo ay magkakasama ng maglakbay ay itinuro nila kay Joel ang ilang pangunahing kasanayan sa kaligtasan, kung paano lumaban, makadama ng panganib, at maghanap ng pagkain. Ipinakita rin ni Minnow kay Joel kung paano hindi lahat ng halimaw ay mapanganib. Inaanyayahan nila si Joel na sumama sa kanila, ngunit iginiit ni Joel na kailangan niyang hanapin si Amy. Sa kanilang paghihiwalay ng landas ay niregaluhan ni Clyde si Joel ng granada at nagpaalam sa isa't isa. Habang nagpapatuloy si Joel sa kanluran, biglang inatake si Boy yung aso ng isang higanting centipede monster. Nag-freeze si Joel, ngunit kalaunan ay nabaril at napatay ang halimaw gamit ang kanyang pana, na nagligtas kay Boy. Naisipan ni Joel na sumilong sa isang abandonadong motel, at nakilala nila ang isang sirang robot na pinangalanang MAV-1S. Bago mamatay ang kanyang baterya, pinalakas ng MAV-1S ang radyo ni Joel na may sapat na baterya upang makipag-ugnayan sa maikling panahon kay Amy, kung saan nalaman niyang nakarating na sa kanyang kolonya ang mga bagong nakaligtas, na nangangakong dadalhin sila palayo sa ligtas na lugar. Kinabukasan, sina Joel at Boy ay inatake ng isang Queen Sand Gobbler. Nagtago sila, ngunit tumahol si Boy kaya nalaman ang kanilang posisyon. Napatay ni Joel ang Reyna gamit ang granada ngunit sinigawan si Boy dahil sa paglalagay sa kanila sa panganib, dahilan para umalis si Boy. Pagkatapos lumangoy sa isang ilog, si Joel ay nadikita ng mga makamandag na linta at nagsimulang mag-hallucinate mula sa kanilang kamandag. Naisipan niyang lumunok ng ilang dahon bilang panlunas bago siya nailigtas. Nang magising si Joel ay agad na gustong makita si Amy. Pinamunuan niya ang isang kolonya sa beach na halos mga matatanda ang nakaligtas, at lahat ay umaasa sa kanya. Ipinakilala si Joel sa mga bagong nakaligtas, sa pangunguna ni Cap, isang dating marino ng Royal Australian Navy na nakakuha ng lumang yate. Habang ipinagdiriwang ng lahat ang kanilang nalalapit na pag-alis, inamin ni Amy na natutuwa siyang makita si Joel, ngunit walang romantikong interes sa kanya dahil nagluluksa pa rin siya sa pagkamatay ng isang taong malapit sa kanya. Nalungkot si Joel at nagpasya na bumalik sa kanyang kolonya at nakipag-ugnayan sa kanila sa radyo, nalaman na hindi na ito ligtas at kailangan din nilang umalis sa lalong madaling panahon. Si Cap ay nagpadala kay Joel ng ilang mga berry na kinikilala niya bilang lason. Napagtantong hindi dapat pagkatiwalaan si Cap, nagmamadali siyang balon si Amy ngunit nawala ng malay. Si Joel, Amy, at ang iba pang kolonya ay nakatali sa dalampasigan. Ipinahayag ni Cap na siya at ang kanyang mga tauhan ay talagang mga pirata na sumasalakay sa mga kolonya para sa pagkain at panggatong. Ipinatawag niya ang isang crab monster na nilagyan ng pansamantalang kwelyo ng kuryente para kainin ang mga kolonista, ngunit si Joel at Amy ay nagpumilit makataka sa kanilang pagkakagapos.
Biglang bumalik si Boy at iniligtas si Amy, at inagaw ang canyon mula sa isa sa mga pirata. Nang papatayin na ni Joel ang alimango ay natukoy niya na ang halimaw ay hindi masama sa pamamagitan ng pagtingin sa mga mata nito, at sa halip ay ginagamit ang canyon upang sirain ang kwelyo. Iniwan ng alimango si Joel na hindi man lang sinaktan, nagtungo ito sa yate at pinalubog kung saan nandun sila Cap at ang mga pirata. Pagkatapos nilang maligtas ay inirerekomenda ni Joel kay Amy at ang kanyang kolonya na magtungo sa Hilaga. Si Joel at M nagbabahagi ng isang romantikong goodbye kiss, at ipinangako ni Amy na mahahanap niya siya. At binigyan siya ni Joel ng isang aklat na naglalaman ng lahat ng kanyang kaalaman sa kaligtasan, at muling naglakbay pabalik sa kanyang kolonya, pagdating ay hinihikayat niya silang magtungo sa mga bundok. Sa radyo, nagpadala ng mensahe si Joel sa iba pang mga kolonya, na nagbabahagi ng kanyang mga karanasan para handa na rin silang umalis. Habang patungo ang lahat sa Hilaga, sina Clyde at Minnow, na nasa kabundukan na, ay nag-iisip kung makakaligtas si Joel sa susunod na paglalakbay. Kung iyong nagustuhan ang pelikula ay pakiclick ang like button at mag-subscribe ka naman dyan upang suportahan ang aking channel. Maraming salamat po.